Yes, DJ Chacha, magandang umaga sa iyo and of course kay Manong Ted Filon, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Kumusta ka na, Kongsek? Yes, Kong Ted, pinapakinggan kita. Sana bumalik ka na ng Kongreso. Kailangan 'tong mga bagong ano, kailangan 'tong mga bagong talagang reforma dito sa nangyayari sa atin. Tama yung mga binanggit mo lahat. Itong mga nangyayari sa proyekto. In fact, yung second complaint, yung Makabayan Block, yung parametric na sinasabi lang, ngayon lang ako nakita, no? On average, 2 bilyon. Bawat distrito, hindi nangyari ito ng mga panahon natin na yung National Infrastructure Program, parang naisintampi na eh. Kanya-kanya ng gawaan sa distrito. Kaya itong mga pangunahing proyekto katulad ng subway na hinihintay natin, yung Laguna Lake na connecting road, yung Panay Guimaras Road, lahat ito nasakripisyo dahil sa ginagawang panggugulo dito sa pondo natin. Sige, may unang tanong muna si Chacha, Kongsek. Yes po, Kongsek ang tawag sa inyo ni Kasi Manong Ted, Congressman at Secretary. Ayun na nga. O sige, Kongsek na lang din po tawag ko sa inyo kahit di tayo masyadong close ha, Kongsek. Yes, yes, DJ First Chacha, of time ko course. makakausap si Kongsek Mike Defensor ngayon eh. Kong, eto nga Attorney Mike, hindi Hindi tinanggap. Attorney Mike. Ay, sorry po, Kongsek. Hindi po pala yung Attorney Mike. Sorry po, nalilito na ako. Kongsek, oo. Sir, meron po kayong i-file last week, kasama po yung ibang mga kasamahan ninyo na impeachment complaint for Pangulong Marcos Jr. Pero hindi po ito tinanggap ng Office of the Secretary General. Ngayong araw, ano pong plano ninyo? Kagaya po ba ng Makabayan Block? Kayo po ba ay maghahain ulit ngayong araw ng impeachment complaint? Actually, DJ Chacha, kapon pa nag-uusap kami ng mga kasama ko and in fact ngayon mag-uusap kami, pupunta ako sa kanila ngayon. Dahil nga kailangan kami magkaroon ng desisyon kung anong gagawin. Ako personally kasi hindi ako inclined na bumalik pa sa Kongreso kasi napaliwanag ni Manong Ted Filon kanina no, yung proseso. Sinabi nga niya na itong first complaint na i-refer na sa Speaker's Office. Mm. So today, ang gagawin nila dyan, i-refer nila yan sa rules. No? Nabanggit na ni Kong Ted, Rules Committee, and then from the Rules Committee, babalik sa plenaryo to para i-refer na sa Justice Committee. Ito na yung tinatawag na initiation ng first complaint. So lahat ng mga sumunod na mga complaints, hindi na kasama. Wala nang bisa. So ito yung isang bagay na tinitingnan namin, ako personally, kasi parang ang pakiramdam ko, ayoko nang sumama sa moro-moro nila. Kasi the fact na hindi tinanggap para sa akin, at yung unang complaint lang ang pinayagan nila, at agad-agad ibinigay sa Speaker's Office, palagay ko talaga may moro-morong nagaganap na ang papalabasin nila, nahuli kami. Hindi naman po totoo yun. Sa saligang batas natin, malinaw yan, ministerial ang Secretary General's Office. Yung pong pag-receive lang, kinausap ko yung OIC noon, si Executive Director Salonga. Sabi ko, Attorney Salonga, baka pwede mo namang i-receive. Sabi niya, I'm not authorized. Sabi ko, pwede bang dito sa receiving area ninyo, pa-receive ko lang doon sa tao. Sabi niya, wala pong authorized dito na tumanggap. Alam mo naman DJ Chacha na yung mga opisina ng gobyerno, kahit anong sulat, pag may reklamo ka o may nakikita kang mali o meron ka lang gustong isulak, ministerial yun na pag-receive, lalo pag ganitong kasensitibo na talagang impeachment at medyo parang hinaharangan mo, hindi pala medyo, talagang ni-reject mo, hindi mo tinanggap, masama para sa akin yun. So you're saying hindi na po kayo pupunta doon dahil obviously kahit pumunta kayo doon parang wala na lang? Ano ito, arte-arte Ang na lang? mangyari kasi, kasi ang mangyari kasi diyan, pag pumunta kami doon, para kaming nakibahagi doon sa gusto nilang setup, no? Doon sa gusto nilang palabasin na may naunang impeachment. Kasi ang dapat first day ngayon eh. So, yung ngayong araw, lahat ng mga nagpa-receive ay kasama doon sa mga unang file. Paano kung yung una nilang ni-receive, dadalhin lang plenaryo o sa rules muna, tapos plenaryo, pagkatapos ni-refer sa justice, parang wala na. Nauna talaga yun. Papalabasin lang nauna. Yun yung ayoko mangyari na parang nakisama pa ako doon sa kanilang script o doon sa kanilang ginagawa. Oh, so whatever is going to happen today for you, this is just purely scripted. Hindi na kayo magsasayang ng oras, hindi kayo magpapagod. Hindi po ba sayang naman yun kung sakali man napupunta kayo, what if tanggapin po sir? Hindi po ba? Tatanggapin ngayong araw ang balita, papasok po ngayon si Secretary General Garafil. Ayaw niyo po bang tumulad dun sa isang grupo na susubok po ulit na maghain ngayong araw? Nung mag-usap kami ng Makabayan Black, kasi nung
nauna sila no? May tumawag sa akin mga kaibigan natin. Sabi nila, oh, hindi tinanggap. Sabi ko talaga, so nag-usap kami nung kinatawan ng Makabayan Black. Sabi ko, ano nangyari sa inyo? So sabi ko, Kong, anong nangyari? Sabi nila, hindi kami tinanggap and nag-iwan kami sa loob. So nung malaman ko ito, sabi nila sa akin, magpa-file pa rin sila sa Monday. In fact, ang reaction ko pa kaagad, no? Doon sa kinatawan, no, kung resistang kausap ko, sabi ko, parang ayoko na makisama dito sa ginagawa nila. And ngayon ko lang nakita tong ganitong pangyayari o yung ganitong pagkilos ng Secretary General's office na sa kabuuang Kongreso, no? They cannot just be Secretary's office. It is part of the House of Representatives. And for me, talagang liderato ang may gawa nito. Kung di man Malacanang mismo ang involved, yung liderato ng Kongreso ang talagang hindi pumayag sa nangyaring to. So kung gagawin ba namin yon, pag-uusapan namin ngayong umaga. Ayun, sige. So kumbaga wala pa pong penal dito na desisyon, pero kung kayong tatanungin, yung nga po ang gusto ho ninyong mangyari. Pero no bang Friday, as in wala po kayong copy na receive man lamang po nino man doon sa Secretary's office? Wala, Ted kasi nung nangyari nung in fact may video kami nung kompleto, sabi pa nga ng OIC, pwede ba wag tayo mag-video? Ayaw pumayok ng mga abogadong kasama namin. Kinausap ko siya sabi ko, pwede bang pa-receive lang kahit sino dyan sa inyo? Ayaw nila at hindi daw pwede. So nung nangyari yon, sabi ko, kahit mag-iwan, wag tayong mag-iwan kasi babasura lang Walang visa yung walang visa yung gagawin namin na pag-iwan. So walang receive, walang iniwan, and walang reaksyon o pagtanggap ang ginawa ang Secretary General. Okay. Sige, doon po sa pahayag ng isang yung isang miyembro ng Kongreso na no endorser, no complaint. Kayo ho naman, meron kayo endorser, di ba? Sa inyong complaint? Meron, Kong Ted. In fact, ang nangyari pa nga noon, yes. In fact, Manong Ted, ang nangyari noon, nasa opisina nga kami nung isang kinatawan At nandun kami hinintay namin matapos sa Makabayan Black at bumaba kami. Meron pa kaming isang kasama. Ang nangyari kasi ngayon, tinatawagan nila ang bawat isa at pinipressure, kinakausap. So ang sabi ko dun sa isang kongresista pa, huwag ka munang bumaba dahil kung hindi naman tatanggapin, walang point na magkaroon ka ng pagpirma ng resolution of endorsement. So, nandun naman siya the whole time. Tapos, yun nga, nung hindi tinanggap, nakita lang kami after at nag-usap na lang na gano'n ang nangyari. Pinaliwanag ko yung naging proseso. Opo. Tama ho ba? Para nakita ko po doon sa visuals ninyo, kasama nyo si Congressman Marcoleta. Oo. Tama ho ba? Nakita ko siya Siya ho ba ang endorser nyo? Katulad ng binanggit ko, Kung Ted, ayaw pa namin sana sabihin pero tama ka, hindi ko naman na i-deny na kasama namin siya the whole time and in fact, maging sa pagbaba, sinamahan naman niya kami. Pero nung pumasok na kami sa Secretary General's office, kami na lang yun ng mga complainants. Okay, opo. Kasi nga, kumbaga, kung in case lang ho matuloy ang inyong grupo, kahit na hindi ka sumipot doon, Kong Mike, sigurado meron kayong endorser kasi nga yun ang requirement po kapag ho mga pribadong mamamayan, dapat po duly endorsed by a member of Congress. Yes, in fact, Manong Ted, yung aming resolution of endorsement, nakaprepare din to dahil nga di ba meron tayong sinasabi, yung binanggit mo nga kanina, form and substance. So hindi lang basta-basta may mag-endorse, talagang dapat nasa tamang forma yung aming ipapasok na impeachment complaint sa Secretary General's office. Opo, sige. So kasi po din, ang isa po sa mga interesting doon sa mga naging panayam sa inyo na binabalak nyo na maging testigo ninyo kung sakasakali nga po na ito'y hahantong dyan sa paunang kumbaga preliminary investigation po ng Justice Committee, si dating Congressman Saldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? Merong intermediary, Manong Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit niya. So sinabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka dahil parte ng aming i-final na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos, yung sinasabi niyang 2 billion buwan-buwan na ni-require sa kanya. Yung sinasabi ngayon na sa Tamarind, na nag-deliver siya ng 1 billion, isang 800 million and 200 million. So hindi lang si Saldico, papatawag din namin na witness dyan, siguro hostile witness ito,
sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar, ES Bersamin, dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video. Wala akong hinihingi sa kanyang sabihin na labas doon sa binanggit na niya kung hindi magkaroon lang na opisyal na pagtatanong at paglilitis kung ano yung mga nabanggit niya na pagdideliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi nyo ngayon, ang nakausap nyo ng personal, yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-congressman Saldico. Tama? Kung Ted, si Saldi ko mismo ang nakausap ko. Ha? Pero yung, yes, yung teleponong ginamit is through an intermediary. Pwede ba namin malaman ang kaunti lang ho para sa kumbaga testing your credibility on this issue? Mawalang gana ng Kong Mike. Mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Kung nasaan siya, Kung Ted, hindi ko alam. In fact, ayoko rin siya tanungin. Baka mamaya, kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun. And yun, nakapag-usap kami. And yung ang binanggit niya, kasi ang unang discussion noon was, etong tamarind na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing, na sabi niya, dyan din yung binanggit ko na nag-deliver ako ng 800 billion, 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya, wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan eh. Let the Committee on Justice decide if they will allow you, kasi that will be under suspended rules. Manong Ted, di ba, dahil wala siya dito. So, yun naman. Tapos sinabi ko, wala naman kaming ibang hihingin sa iyo, kundi yung testimony rin nung nagsalita ka sa mga video na pinost mo sa iyong social media account. Kailan po ito nangyari na inyo pong pakikipag-usap po sa kanya? Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito. 2 araw bago mag-file. Okay. And then, nung siya kinausap mo, mga anong oras yun? Kung sakasakali po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Nung mag-usap kami, kung di ako nagkakamali, siguro mga 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan nito? O walkie-talkie? O ano? Hindi ko sigurado Kung Ted, hindi ko sigurado kung anong ginamit nilang platform. Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ingat na ingat sila at medyo takot siya. So hindi ko alam, may mga platform ata silang ginagamit na bago, kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. So yung bang intermediary, as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa iyo, o hindi po ito harapan yung intermediary po? Kasi ngayon may pwedeng ganun, conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode nito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Well, nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Yun ay mabilis na naging usapan lang. So, yun nga, umingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin . Yes, kasama ko siya, pero parang may ginagamit din silang ibang telepono doon sa kabilang linya. Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang congressman, politiko? Sino ba ito? Ted, ayoko lang banggitin. Baka lalo magkaipit-ipit yung kasama natin. Pero hindi ako worried kay Saldi ko. I mean, siya naman nasa ibang bansa. Pero itong kausap niya hindi ko alam kung ano yung relasyon nila. Pero mukhang kilala mo na rin siguro kung sino itong mga malalapit sa kanya. Kay Saldi ko? Opo. Yes. Sir, ito nung nakausap mo siya, nagtanong ka ba sa kanya na, hinahanap ka dito. Sabi mo, babalik ka daw, sabi ni Secretary Remulla.
meron ng mga pare na intermediaries din. Susuko ka daw o makikipagdialogo ka daw. I'm sorry, makikipagdialogo ka daw. Hindi ka ba sa kanya, nakipagbalitaan, Kong? Actually, Manong Ted, talagang gusto kong itanong sa kanya yan. Pero ang iniisip ko naman, parang baka, una, baka hindi naman siya umamin sa akin. Pangalawa, Mm-mm. baka may ginagawa nga siyang paglinya. Mm-mm. Nung matanong ko yung ilang malapit sa kanya, ang sinasabi, wala din silang confirmation. Mm-mm. So hindi ko alam kung talagang ginawa niya yung sinasabi niya or meron talagang baka meron lang Mm-mm. nagmamagaling o tumutulong sa kanya tungkol dito. Pero as to siya mismo, parang wala naman akong narinig eh. Opo. Sa amin pag-uusap. Okay, sige po. So ang mukha pong agad ng binaril yang sinasabing plano na yan na humarap yata sa isang forum ang chairman ng Committee on Justice at under the rules nga hindi pwede yung online na pagtestimonya, dapat harap-harapan, under oath, at maybe subjected nga to cross-examination kung sakasakali. Ngayon pa lang po sinasabihan na hindi pwede yun. Ano yung masasabi doon, Congressman? Congsec? Una sa lahat, maraming precedent dyan sa rules natin sa Kongreso na pinapayagan yan. In fact, even nung panahon namin, I was chairman of the Public Accounts Committee, vice chairman ako ng Good Government Committee ng Kongreso, ginagawa naman yan. Kaya nga ang sinasabi, it should be under suspended rules na ialaw natin ang oath ng isang tao na maaaring walang aktual na presensya doon sa ating committee hearing. So kung papayagan nila, pwede. Ngayon, kung di nila papayagan, ayaw nila madinig ang totohanan, yan ang sasabihin nila. Kasi syempre yung House rules naman natin, very clear yan eh. You have to take your oath, lalo na sa isang impeachment case, at ikaw ang magpe-present up. But, you have to remember na hindi strictly legal ang isang proseso ng impeachment. It is both political and legal. At kung gusto nila malaman yung katotohanan, ano ba talaga yung mga sinabi ni Saldico? At syempre, kung gusto nila talagang ibarilin yung mga sinasabi ni Saldico na kasinungalingan, ito rin yung pagkakataon na magamit nila yung House rules natin o yung rules ng gagabay dito sa impeachment proceeding na kung saan si Saldico ay pwede magsalita. Kasi alam mo, Manong Ted, ang nangyari dyan, nagsalita na yung tao kalat sa social media, alam ng bawat Pilipino. Kung ikaw ay naniniwala kay Presidente, di syempre gusto mo mapakinggan siya. Ano ba talaga itong nangyaring to? Pero kung ikaw naman din, may pagdududa at alam mong may katotohanan sinasabi ni Saldico, totoo din naman, bilyon-bilyong piso. Bawat taon sinasabi niya, 25 billion. Itong isang taon na binanggit niya, 25 billion. Pagkatapos, sumagot si Bernardo, sabi niya, hindi. Ako nag-deliver ng pera dyan. 8 billion initially. And ang total ata is about, 81 billion pesos. Bakit naman ganun? Bilyong-bilyong piso ang nawawala sa ating kabangbayan at nakukurakot lamang. Medyo unfair naman yan sa sambayan ng Pilipino at dapat nating i-correct tong nangyaring to. Sige po, may pahabol na pong tanong si Chacha tungkol po kay Orly Gutesa. Yes. Yes, DJ Chacha. Oo. Sir, meron po ba kayong ugnayan kay Orly Gutesa? Hanggang ngayon po, hindi po ito nagpaparamdam sa Senado. Ang huling narinig ko, DJ Chacha, recently lang, about 2-3 days ago, mukhang maayos naman, wala naman problema sa ngayon. Ang katunayan, wala naman akong direkta sa kanyang kaugnayan. Ang nangyari, nire-relay lang sa akin. Kung hindi ko alam paano, may kasama rin siyang retired na nakakapag-relay. So as of now, okay naman daw. Wala naman problema. At yun naman din ang gusto lang naman natin Doon naman sa kanyang testimony, hindi ko alam kung anong gagamitin nila. Kasi may mga nagsasabi, gagamitin daw nila yon. Yung iba naman, sabi, hindi na daw nila gagamitin. So sa akin, again, alam mo, inuulit ko, ito lang naman yung taong hindi nakinabang sa lahat ng pinag-uusapan. May contractor, may congressman, may DPWH. Ito nag-deliver ng pera, bakit hindi nila gamitin yung testimonya? At tanungin nila kung ano talaga yung nangyari at anong ginawa. Oo. So, right now, safe po itong si Orly Gutesa. At doon po sa kung sino man na nakakausap ninyo, kung may intermediary din kayo dito kay Gutesa, may plano pa po ba siya na umaten sa mga susunod na Blue Ribbon Committee hearing? Kasi Kung daw siya, sakali man po. meron man po show cause order na. Yes po, sir. Yes, napakagandang show cause order At least yung sergeant at arms, makagalaw tungkol dito. Sa nahuling pagkakalam ko kasi, so supposedly daw, di ba, nabanggit ko na to, nasa Philippine Marine, sabi nila wala daw doon. Sabi ko nasa MC2,
yung kalang intelligence group, sabi wala na rin daw doon. So tingnan natin. Ang importante kasi, alam naman ng tao kung gugustuhin, madaling makita ng gobyerno, and of course, yung Sergeant at Arms, may kakayahan naman niya makuha si Sergeant Cotesa. Okay, sige po. So antabayan na natin yan. Sa pahabol na lang pong katanungan, Kong-Sec Mike, meron kayong event sa Sabado? Anong event ito? At inyo bang sasarahan ng EDSA? Baka ho may mga tao na maistorbo ika nga po. Ano ho itong event on Saturday? Yes, Manong Ted. Una sa lahat, a-attend ako sa Cebu. Sa Cebu, magkakaroon ng rally yung mga tao doon. And sa aking pagkakalam, nakataon nandun din yung ASEAN Ministers Meeting. So sasamahan ko sila. Babalik ako dito at sasama ako sa motorcade caravan dito sa EDSA. Ginawa naman tong Sabado para nga hindi makaapekto sa traffic. Pero hindi na to BBM resign. Impeach BBM na ang panawagan natin. Nanawagan kami na kailangan tanggalin ng Pangulo. Hindi niya na kayang manguna sa ating bansa. Grabe ang korupsyon. Tuloy-tuloy pa rin ang korupsyon. Yung mga nakita nating nakawan, kailangan imbestigahan ito. Yung paggamit ng droga, kailangan itong tingnan. Yung pagkakadakip kay Pangulong Duterte, yung state kidnapping na sinasabi, delivery ng pera, bilyon-bilyon ang nawawala sa ating pondo. Hindi na ako naniniwala na merong pagkakayahan ng Pangulo na pangunahan pa ang ating bansa at talagang magiging malaki ang epekto nito sa ating ekonomiya at kinabukasan ng ating mga kabataan. Ako naniniwala na, Manong Ted, na impeach na talaga ang ating presidente dapat. Opo. Wala kayong pangamba dito na kayo po'y masama sa kakasuhan ng sedition o inciting to sedition, Kong-Sec? Alam mo, Manong Ted, ang sabi ko nga parati, eto na lang ang impeachment ng paraan namin na para kumilos ang bayan. Wala na, di ba? Hindi natin siya pwedeng filean sa ombudsman. Hindi mo naman siya pwedeng filean sa korte. Ang tanging proseso mo lamang ay ang impeachment process, hinaharangan pa nila. Kaya kung may takot, hindi. Dahil katulad mo, narinig ko kayo ni DJ Chacha, totoo naman lahat ng sinasabi ninyo eh. Bakit tayo matatakot kung katotohanan ang sinasabi natin at yung kung ano lang dapat ang para sa ating bansa? Palala ang korupsyon. Dapat nating ihinto ito at yung puno o yung ulo ng korupsyon ay dapat tanggalin. Salamat po na marami sa inyo, Kong-Sec, at kami po'y aantabay sa development today at sa inyo pong binabanggit nga na malawakang protesta kung sakasakali man. Salamat po, Kong Mike. Salamat po. Good to see you again. Thank you so much, Kong Ted Filon. Muli, sana makabalik ka para mabago at ma-reform natin ang ating Kongreso. DJ Chacha, maraming salamat. Opo. Mabuhay po kayo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!